mic mo, kapag mo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa Islam, welcome sa program natin, Islam, the Religion of Truth. Ang topic natin ngayon sa araw na to ay napakaganda at para sa mga sila na nandito na sa Islam ay ito ay pag narinig nyo itong topic na to, ito ay magiging rason ay kaka-increase ng faith nyo, pagpapasalamat nyo sa Allah na kayo ay ginaid ng Allah papunta dito sa Islam at nandito kayo. At sa mga kayo hindi pa nasa loob ng Islam, kung narinig nyo ito, marirealize nyo na talagang si Propeta Muhammad siya ang kahuli-hulihan sugo na pinadala ng Allah, at yung mga traces, yung mga alamat, yung mga signs ng Propeta Muhammad na talagang paparating siya dito, talagang napakadami kahit mismo sa mga Biblia, napakadaming signs ng Propeta Muhammad na darating siya dito. Ito ay propesiya. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, itong hadis na to kinuha ko sa Sahih Bukhari. Napakahaba ng hadis na to, tawil. Ang nagriwaya nito nagkwento nito si Abu Sufyan al-Harb. Sino si Abu Sufyan al-Harb? Siya ay isa sa mga leader ng Quraysh na kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at that time, at siya ang tatay ni Muawiyah at siya din ang lolo ni Yazid na sinasabi nila na naging rason kung bakit namatay si Hussein. Ito siya ay Umayyad. Si Abu Sufyan al-Harb, siya yun, kung mapapanood yung the message, siya yung leader ng caravan, siya yung leader ng Quraysh, siya yung mayaman, one of the wealthiest. At yung mga family niya sa Quraysh, isa sa mga kilala. Mga clan sa Quraysh, isa sa mga kilala. Itong narration na to, sabi ni Abu Sufyan, narrate niya to, that time yung meron na silang truce between Prophet Muhammad and them. Meron silang agreement, mithaq, na walang war magaganap after ng battle ng Uhud. Ang dami nilang battle, Badr, hanggang sa nagkaroon sila ng truce na walang unang battle for the meantime. So hanggang ito na-conclude na itong truce na to. So that time, si Abu Sufyan, siya ay tajir. Siya ay isang merchant na bumibiyahe papunta sa Sham. Alam natin ang Sham, yan ay isang holiest place. Sham, Palestine, at yung holiest niya yung Palestine, yun yung Jerusalem. So yung Sham, ang daming mga propeta duman dyan. Napakaraming manakib or virtues ng Sham. Diyan ang promise ng Allah Ta'ala kay Abraham sa Sham, kay Moses, Sham. Napakaraming propeta dumaan dyan sa Sham, at mga propeta ay galing dyan sa mga Sham. So ito, one of the places na muqaddas, holy, ay ang Sham. So nagtitijar, kahit si Propeta Muhammad at that time hindi pa siya nag-start ng da'wah, hindi pa yung revelation nag-start, nag-business na rin siya sa Sham, Syria. Kasama niya si Maisa, isang fata na alalay niya, na nagtrabaho siya kay Khadija radiyallahu anha. Hindi pa sila dati pinakasal, ay si Propeta Muhammad ay Sadiqul Amin, napaka-truthful, kilala. In fact, ang nagpangalan sa kanya Sadiqul Amin, mismo doon ang mga taong nasa kaum kung saan siya nandoon,
pinangalanan siya Sadiqul Amin dahil never siya natagpuan ng mga sahabat, ng mga kasama niya doon na nagsinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung mayroong mga gamit, pinagkakatiwala sa kanya, binabalik niya. At ang karakter niya from the beginning hanggang pinanganak siya as an orphan, hanggang lumaki siya, hanggang amazing. Wala silang makitang butas ang Propeta Muhammad na kaduda-duda. They in fact fake phrase Muhammad. That's why ang pangalan Muhammad, the praise one. So dahil sa galit nila that time yung nag-reveal na yung Allah, tinatawag nila instead Muhammad, sinasabi nilang Mudhammam. Ibig sabihin ng Mudhammam, that is praise one. Acts, opposite niya ay Muhammad, the praise one. So itong sinasabi ni Sufyan, Abu Sufyan, ay nakapasok siya sa Islam. Si Abu Sufyan at the end nakapasok siya sa Islam. Radiyallahu anhu. Nakapasok siya sa Islam. Ito, kinento niya that time yung nakapasok niya sa Islam, kinento niya ano yung nangyari that time yung sa truce na to between them and Prophet Muhammad. Sabi niya Abu Sufyan, lianna al-Herakal, yung Heraclius, kay from Rome, arsala ilayhi fi rakbin min Quraysh kanu tujjar بالشام في مدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبو سفيان وكفار القريش فأتوه وهم بإلية فداءهم وحوله قدماء الروم. Sabi ni Abu Sufyan al-Harb, sabi niya, pinatawag ako ng Herakl, yung Heraclius, kasama ako sa mga tajir na nagbibiyahe sa caravan, nagbibiyahe, nagbi-business from the caravan of Quraysh. Kanu tujjar, we are the merchants, sabi niya. Bisham, papunta sa Sham. Fi muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha. So, sa time na yun, sabi niya, na mayroon kaming mudda. Ibig sabihin, mithaq between us ang propeta, bainana wa bainar Rasul, between us na may conclusion ng treaty na wala munang mag-war sa treaty na yun. At ang kasama ni Abu Sufyan, yung mga kuffar ng Quraysh, hindi pa sila nag-Islam that time. Fa'atawhu wa hum bi Iliya, at dumating kami doon, sabi ni Abu Sufyan, ay nandoon sila sa Iliya. Tawag sila sa Iliya, yun ang Jerusalem. Ang Iliya, yun ay Jerusalem. Fada'ahum, pinatawag sila ng Herakl, wa hawlahu udama'ur Rum. At ang ginawa ng Herakl na to, pinatawag niya, kasi that time spread ng message ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumalaki ng Islam, narinig na ng Rum si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pinatawag si Abu Sufyan at wa hawlahu udama'ur Rum. Tinawag siya parang sa korte, mahkama, yung court nila, nandoon ang sultan, tapos nasa likod ni Abu Sufyan yung mga udama ng Rome, meaning yung mga malalaki, mga, kung sabihin natin, mga isang mga mga congress na malalaki sa likod nyo, o mga senador. Summada'ahum, tapos tinawag sila, fada'a bitarjama. Nang tinawag si Abu Sufyan, kasamang mga kasama niya, tumawag si Herakl, tumawag siya ng tarjama. Ang tarjama ay, ito ay mutarjim, interpreter. Okay? Kaya siya ng interpreter, kasi hindi siya marunong magsalita ng Arabic. So, kailangan ng Herakl ng interpreter para makausap niya, magtatanong siya ngayon regarding sa prophet na to na nag-claim siya ay propeta. Faqala, sabi ng Herakl, ayyukum aqrabu nasaban li hadhihi ar-rajul alladhi yas'umu annahu nabiyullah. Sabi ni Herakl, sino sa inyo ang malapit na relatives ng lalaki na to, hadar rajul, meaning Propeta Muhammad, na nagkiklaim siya ay propeta ng Allah? Sino sa inyo?
Faqala Abu Sufyan, sabi ni Abu Sufyan al-Harb, sabi niya, faqultu ana, ako sabi niya ang malapit sa kanya, akrubuhum, sa mga lahat ako ang malapit sa kanya, kasi si Abu Sufyan at saka Propeta Muhammad relative sila. Faqala, sabi ni Herakl, adnuhu minni, sabi niya sa mga guard niya, adnuhu minni, sabi niya, palapitin mo si Abu Sufyan sa akin. Pinalapit siya. Wa qarribu ashabahu, at inutos ni Herakl ipalapit ang mga kasama ni Abu Sufyan. Faja'alahum inda dahri, thumma qala li tarjamani, qul lahum inni sa'ilun hada an hada ar-rajul, fa in kadibani faqaddibuhu, fa in kadibani faqaddibuhu, fa wallahi laula hayatu min an ya'thuru alayya kadiban laqadabtu anhu. Sabi ni Abu Sufyan al-Harb, nang pinalapit ako doon sa unahan, tinawag din ni Herakl ang mga kasama ko ipalapit sa likod ko. Ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya, nilagay lahat ng mga kasama ko, which is kuffar from Quraysh, sa likod ko. Tapos tinawag niya interpreter niya para makausap ko, may marunong sa Lugha Arabiya. Tapos ang sabi niya, sabihin mo sa kanila, kay Abu Sufyan, pati sa kasama nila, magtatanong ako regarding sa lalaki na to na si Muhammad, nag-claim na propeta, kung si Abu Sufyan, sabi ni Abu Sufyan dito, sabi niya, kung ako ay magsisinungaling, faqaddibuhu. So kung si Abu Sufyan ay magsisinungaling, faqaddibuhu, dapat iko-correct siya ng mga kasama niya na nasa likod niya. Kailangan niya korekan si Abu Sufyan ay nagsinungaling. Sabi ni Abu Sufyan, fa wallah laula hayatu min an ya'thuru alayya qadiban laqadabtu anhu. Kung di lamang ako, sabi niya, nahihiya sa mga kasama ko, baka sabihin nila sinungaling ako at kilala nila ako ay respetado sa amin. Sabi niya, laqadabtu anhu, magsisinungaling ako regarding kay Propeta Muhammad. Kaya lang wala siyang choice, magsinungaling. Kasi kung magsisinungaling siya, yung nasa likod niya, i-confirm nagsinungaling yan, hindi ganyan si Muhammad. So kailangan niya ngayon maging truthful. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. Ang una tinanong sa akin, sabi niya ng Herakl, ang una niya tinanong sa akin regarding kay Propeta Muhammad, ang sabi niya, kaifa nasbuhu bikum, paano siya sa inyo? Ano ba ang lineage ng propeta na to sa inyo? Yun ang first tinanong niya sa akin. Qultu wa huwa fina dhul nasbi, siya ay sa amin one of the lineage, honor lineage, because ang lineage, alam niya, ang lineage ni Propeta Muhammad, one of the honor lineage, galing nga talaga sa mga prominent lineage. Katulad lahat kasi ng propeta, prominent lineage. Sabi niya, wa huwa fina dhul nasbi, siya ay sikat sa amin, meaning kung sa dugo lamang siya ay tinatawag natin parang royal blood. Dahil ang bloodline niya ay maganda ang nilabasan, tinapot sa trace mo lahat from napunta nun kay Ishmael, which is the son of Abraham. Faqal, fahal qala hada qawl. Itong tanong niya, pangalawa, sabi niya, qal, sabi na Herakl, fahal qala hada al-qawla minkum ahadun qattu qablahu. Sabi ni Herakl, sabi niya, itong sinasabi ni Muhammad, siya ay propeta ng Allah, nasabi niya ba to? Nasabi niya ba to sa inyo? O mayroong nagsabi nauna sa kanya? O siya ang nauna nagsabi? So sabi niya, Abu Sufyan, qultu la. Sabi niya, la, wala. Siya ang nauna nagsabi nito. Yung mga sinasabi niya, siya ang nauna. Wala sa kanya. Okay, tanong ulit si Herakl. Sabi ni Herakl sa kanya, qal, fahal qala min abaihi min malik. Isa ba sa mga ancestor niya ay king? Itong tanong, pangatlo. Isa ba sa mga ancestor niya ay king? Sabi ni Abu Sufyan, sabi niya, qultu la.
Sabi niya, hindi. Hindi king ang ancestor niya. Although lineage, noble lineage, pero hindi siya king ang ancestor niya. Qal, فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَوْ دُوَفَاؤُهُ. Ganda ng katanungan no? Sabi niya, ano ba ang sumasama kay Propeta Muhammad na nag-claim na nabi na to? Ay mayayaman ba? Or mahihirap ang followers niya? So sabi ni Abu Sufyan, فَقُلْتُ الدُّوَفَاؤُهُ. Karamihan ng followers niya ay mahihirap. Hindi mayaman. Qal, sabi ni Hirakel, panglimang tanong niya, sabi niya, ayaziduna o yankusuna? Ayaziduna o yankusuna? Sabi niya, ano? Yung mga followers niya na to, nang nakapasok na sila, ano ba? Dumadami bang followers niya or kumukonti? Sabi niya, Abu Sufyan, kultu bal yasiduna. Sabi niya, hindi, dumadami ang followers niya. Panganim, sabi ni Hirakel sa kanya, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtaba lidinihi ba'da an yadkhula fihi. Sabi ni Hirakel dito, ano? Meron mang nagbortad, naging apostate sa kanila, nagalit sila, hindi nila nagustuhan ang religion ni Muhammad after nang nakapasok sila sa Islam. Meaning, after nila pumasok sa Islam, hindi pa nila nagustuhan ng Islam? O anong nangyari? Sabi niya, kultula. Sabi niya, hindi. Wala naman na-discourage nang nakapasok sila sa Islam. In fact, mas dumadami. Qal, pang-pito sabi niya, fahal tattahimunahu bil-kadim qabla an yakula ma qal. Sabi niya, itong mga ittiham, yung tuhma, yung accusation nyo laban kay Muhammad na siya ay sinungaling according sa view nyo, ano? Natagpuan nyo ba siya sinungaling before ng revelation na sinasabi niya siya ay messenger ng Allah? Meaning, hindi pa siya messenger ng Allah. Ano ba siya? Sinungaling ba siya o hindi? Napatunayan nyo ba siya nagsunungaling o hindi? Before pa siya nag-reveal, before ni-reveal sa kanyang revelation, ano ba? Sinungaling ba siya o hindi? Ang sagot, sabi ni Abu Sufyan, kultula. Sabi hindi. Pangwalo, sabi ka na sa kanya ng Hirakel, fahal yagdiru, siya ba ay khain, treacherous, na betrayer siya? Ibig sabihin nun, kung mayroon siyang promise, hindi niya tinutupad or nangloloko siya. Ganon ba si Muhammad sa tingin mo? Sabi niya, kultula. Sabi niya, hindi. Hindi. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Qala, walam yumkinni kalimatun udkhiluha fiha shay'un ghayru hadhihi al-kalima. Subhanallah. Sabi niya Abu Sufyan, sabi niya, wala. Hindi namin siya natagpuan na nangloloko. In fact, hindi siya mangloloko. Kaya sa tinawag sa Adi Kulamin, never siya nangloloko, nang deceive. Hindi siya deceiver. Tapos sabi niya Abu Sufyan, ito lang yung nasagot na parang against kay Muhammad, pero in a sense na kailangan niya magsabi nito. Sabi niya, wala namin mong fi mudda. Meron kaming agreement between him and us. Meaning, amisa, na wala kaming gera muna, la nadri, hindi ko alam, hindi namin alam, ma huwa fa'il, anong gagawin niya sa agreement na yun? Magiging treacherous ba siya sa agreement na yun? Mangdideceive ba siya sa agreement na yun? Hindi niya ba tutuparin? Fiha? Tapos sinabi niya agad, walam yumkinni kalimatun udkhiluha fiha shay'un ghayru hadhihi al-kalima. Sabi niya Abu Sufyan, wala talaga akong magawa. Ano ang tinatanong sa akin? Wala akong magawa kundi ang kalima na ito na nasabi ko. Hindi namin alam kung anong gagawin niya, kung magiging mabuti siya sa usapan namin, tutuparin niyo hindi ko alam. Sabi niya Abu Sufyan, ito lang masasabi ko, wala na akong masabi kundi ang kalima na ito. Hindi ko alam, baka nga alokohin niya kami, hindi ko rin alam. Lanandri, hindi namin alam. Ito lang yung nasabi niya. Kasi meron kaming truth pero hindi ko alam. Qal,
Pang-siyam, sabi ni Hirakal sa kanya, "Fahal qataltumuhu?" Ano? Nag-fight ba kayo? Khital? Bainakum wa bainahu? Meron bang khital? Fighting between you and them? Sabi ni Abu Sufyan al-Harb, sabi niya, "Na'am, meron." Qal, فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّهُ? Subhanallah. So, ano naman nangyari sa mga gera niyo between him and you? Kung may gera kayo between you and Muhammad, ano naman nangyari sa paggera niyo? Anong nangyari? Sino nanalo? Kultu, sabi ni Abu Sufyan, sabi ni Al-Harb, bainana wa bainahu sijalun. Sabi niya, ang gera between us and him, sijalun. Ang ibig sabihin niya, sijalun, parang musabaka, parang contest. Sijalun, yanalo minna, wa nanalo minhu. Sometimes nanalo siya, sometimes nanalo kami. Sa Badar siyang nanalo, sa Uhud kami nanalo. Ganon. Qal, sabi sa kanya ni Hirakil, number 10, katanungan sa kanya ni Hirakil, "Fama ya'murukum?" Ano bang inuutos niya sa inyo? Ano bang inuutos ni Muhammad na to, na nag-claim prophet? Sabi ni Abu Sufyan, "Kultu, yaqulu," sabi ni Abu Sufyan, "Yaqulu," ang sabi ni Muhammad, "U'budullaha wahdahu wala tushriku bihi shay'a wa watruku ma kana ya'budu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silati." Tapos sinabi ni Abu Sufyan, nang tinanong siya, ano bang inuutos ni Muhammad na to, na nagkiklaim propeta? Sabi ni Abu Sufyan, inuutos niya sa amin ang sambahin ng Allah, na nag-iisang Allah, walang katambal ang Allah, at wala siyang katambal sa pagka-Diyos, nag-iisa lamang ang Allah, at iwan namin ano ang ginagawa ng mga forefather namin. Meaning, ang ginagawa ng forefather namin, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at gusto ni Muhammad iwan to, dahil ito against sa pag-worship ng one God. Iiwan namin to, wa ya'muruna bis-salah, at inuutusan niya kami magsala, at maging sidq, at maging truthful. Inuutusan niya kami na huwag kami mangloko, maging truthful kami, wal afaf, at maging chaste kami. Ibig ng afaf dito, yung hindi kami mag-commit ng mga zina, mag-commit ng mga evil deeds, maging good kami sa society. Yun ang inutos niya sa amin. Wasila, at huwag namin i-broke ang mga relationship namin between our relatives or wombs. Regarding nanay namin or tatay namin, ito ang inutos niya sa amin. Faqala litarjuma, nagsalita si Hirakil. Sabi ni Hirakil sa turjuman, yung mutarjim, yung interpreter niya, sabi niya, "Kullahu," sabihin mo kay Abu Sufyan, "Kullahu, inni," ito, lahat ng tinanong ni Hirakil, siya ang sasagot. Si Hirakil kasi isang kahin, foreteller. Alam niya yung about sa Bible, sa Hebrew. So alam niya to. Hindi lang siya sa king, marami siyang alam. Alam niya yung mga propesiya. So sinabi niya, "Inni." Sabihin mo sa mutarjim niya, sabihin mo kay Abu Sufyan, ang sasabihin ko sa'yo, interpret mo sa kanya. Sabi niya, "Inni sa'altuka an nasbihi, fadakarta annahu fikum dun nasbi." Sabi niya, una, nang tinanong kita kung ano ang lineage niya, ang sabi mo, ang lineage niya ay Dhul Nasbin. Ibig sabihin, honor lineage. Magandang lineage niya. Came from a good lineage, which is prophets. Sabi niya, وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسْبِ قَوْمِ. Sabi niya, ganyan ang mga propeta. Pag pinadala sila ng God, they are from the good lineage. One of the signs. Okay? One of the signs of the prophet, kung papadala sila ng Allah Ta'ala, they are from the good lineage. Walang makikita mo bad lineage sa kanila. Okay? Kaya mismo kami Muslim, hindi namin matanggap na si Jesus Christ, sinasabi nila,
according sa Bible, kung mabasa yung lineage ni Jesus Christ, sabi nila, i-attribute nilang lineage ni Jesus Christ galing sa incest. Incest. Yung nag-commit sa time ni Judah. Tapos nag-commit from the, sa traces ng tree nila. Tapos yung incest na to, dahil sa commit ng incest, ito yung na-attribute nila sa lineage ni Jesus Christ. Hindi natin matatanggap yun. Kasi ang lineage ng mga propeta, napakaganda. Walang naganap na incest, walang naganap na fornication. Ang lineage nila from the noble lineage, napakalinis. Sabi niya, wasa'altu ka. Tinanong kita, sabi niya, sabi ni Hirakel, kay Abu Sufyan, pinapasabi niya sa mutarjim, sa interpreter niya, hal qala ahadun minkum hadal qawl qablahu fadakarta an la faqultu law kana ahadun qala hada al qawl qablahu laqultu rajulun yata'assa o yuqtada o yata'assa o yaqtadi bih yata'assa bi qawli qila qabla. Subhanallah. Sabi niya, nang tinanong kita kung meron sa inyo bukod kay Muhammad na nagsalita ng katulad ng dinadala niyang message na sambahin ng Allah, maging mabuti, ganitong gawin. Kung meron mang nauna sa kanya nagsabi nito, dahil ang sagot mo sa akin wala. Dahil kung sumagot ka, sabi niya, oo, meron nga. Nauna sa kanya, ganon din ang sinasabi, katulad ng sinasabi niya, sasabihin ko, sabi niya, siya ay kinopya na lamang ang sinasabi ng lalaki na una sa kanya. So, ibig sabihin, hindi kinopya ng Propeta Muhammad. Walang nauna nagsabi nito. Siyang nagsabi nito sa kauman niya, siyang nauna. Okay? Wasa'altu ka, nang tinanong kita, sabi niya, pangatlo na to, nang tinanong kita, sabi niya, hal kana min abaihi min malik. Sabi niya, nang tinanong kita, ano ba? Ang pamilya na ba galing sa mga angkan na mga king? Isa ba siya sa angkan na mga king? Fadakarta Allah. Ang sagot mo hindi. Hindi siya galing sa king. Although noble family, pero hindi siya king. Kultu, law kana min abaihi min malikin, lakultu, rajulun yatlubu mulka alihi. Kung sinabi mo sa akin, siya ay, ang pamilya niya ay king, isa sa mga king, ngayon ang sasabihin ko, kaya siya ngayon gumagawa ng dawa na yun, gusto niya kunin ang dominions ng king ng ancestor niya na galing saan siya nagaling. Meaning kung king siya, hindi naman clear ni Propeta Muhammad siya ay king. Ayaw ni Propeta Muhammad maging king. Isang messenger ng Allah. Wala siya ang mga ancestor na king. Kung sabi niya kung ancestor na king, kukunin niya yung yung dominion ng ancestor niya na kailangan niya ma-inherit. Sabi mo, wala. Hindi siya ganon. Sa sinabi sa kanya ni Hirakel, sabi niya, wasa'altu ka, hal kuntum tattahimunahu bil-kadib, qabla an yaqula maqala, fadakarta an la, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadara kadiba ala an-nasi wa yaqdiba ala Allah. Sinabi ni Hirakel, nang tinanong kita, si Muhammad ba nang mayroon kayong accusation sa kanya, ittiham or tuhma, mayroon kayong accusation sa kanya na siya ay ganito, bakit siya nagdadawa ng ganito? Ang tanong, nang tinanong kita, sabi ni Hirakel, natakpuan niyo ba si Muhammad before ng revelation na to siya ay sinungaling? Nagsinungaling na ba siya sa inyo? Ang sagot mo, sabi niya, hindi. Wala pang revelation na to, ang tawag niyo sa kanya, Sadiqul Amin o Sadiqul Masduq. He is the most truthful na pinagkakatiw. Hindi siya nagsusungaling. Ang tanong, nang tinanong kita, natagpuan niyo ba siya sinungaling before ng revelation na to? Ang sagot niyo, hindi. Ang sabi ni Hirakel, sabi niya, faqad araftu annahu lam yakun liyadara al-qadiba ala an-nas wa yaqdibu ala Allah. Sabi ni Hirakel, faqad a'rifu. Alam ko, sabi ni Hirakel,
li'annahu lam yakun liyadara al-kadhiba 'ala an-nas. Alam ko, sabi ni Herakl, ang isang tao na hindi niya kaya magsinungaling sa mga tao, tapos magsisinungaling siya sa Allah, hindi ka kaya ng isip. Kung si Muhammad, sabi mo, hindi siya nagsisinungaling sa tao, sabi niya, hindi niya makaya magsinungaling sa Allah. Allahu Akbar. Si Muhammad mismo sabi na, liyadara kadhiba 'ala an-nas. Hindi siya nagsisinungaling sa mga tao, paano siya magsisinungaling sa Allah? Kung mismo siya sa tao, hindi siya nagsisinungaling sa Allah, pa kaya magsisinungaling siya? Hindi ka kaya inisip mo. Pero kung ang tao na yung sinungaling sa mga tao, hindi possible magsinungaling siya sa Allah. Pero ang tao, kung sa tao mismo hindi siya sinungaling, what if na kung sa Allah maging sinungaling siya? Mustahil, impossible. Wasa'altuka, asharafun nas ittaba'uhu am duwafa'u. Nang tinanong kita, ano ang pinaka-sumasama kay Muhammad? Ano? Mga mayayaman ba? Mga hari sa kaum? Yung ashraf dito, novel sa kaum? Or duwafa'u? Or mga weak? Yung mga mahirap ang sumasama followers niya. Fadakarta anna duwafa'ahum ittaba'uhu. Pero ang sagot mo, sabi niya, ang followers, karamihan ng followers niya ay mga mahihirap. Wahum atba'ur rusuli. Sabi ni Herakl, ganon kasi ang mga propeta. Kasi ang mga propeta niya, sabi niya, ang karamihan ng mga nagpa-follow sa kanila hindi mayayaman, mga mahihirap. Allahu Akbar. Kung titignan mo ang mga history ng propeta, ang karamihan ng mga follower niya, duwafa, mga weak. Ang nagkakalaban ng propeta Muhammad, if you read the Quran, kalal mala, kalal mala, kalal mala. Ano ba ibig sabihin ng mala? Ang mala, full. Ibig sabihin, chief of the kaum. Mga mayayaman, yun ang nagkakalaban ng propeta Muhammad. Kasi pag mayaman ka, chief ka ng kaum, ikaw ang leader. Ikaw ang fina-follow. Ikaw ang root. So, ganun. Pero ang karamihan na nagpa-follow sa mga propeta, since ang mga propeta itong sunnah ng Allah Ta'ala, ang karamihan nag-follow sa mga prophet ay mga weak, mga duwafa. Meron mga mahirap pero majority di weak. Sabi niya, ito talaga yung mga prophet. Kasi alam ito ni Herakl, study the Bible, alam yung story ng mga propeta. Sabi ko sa'yo, siya ang kahil, siya siyang foreteller. Alam niya to. Kaya tinatanong niya, lahat ang tinanong niya kay Abu Sufyan, sinasagot niya isa-isa. Sabi niya, nang tinanong kita anong nagpa-follow kay Muhammad, sabi mo, hindi mayaman, mga duwafa, weak. Sabi niya, yun ang mga propeta. Kasi ang propeta ang nagpa-follow sa kanila karamihan ay no weak. Wasa'altuka, ayasiduna am yankusuna? Fadakarta annahum yasiduna. Nang tinanong kita, sabi ni Herakl, yung mga sumasama kay Muhammad, dumadami ba o kumukonti? Wadakarta annahum yasiduna. Pero ang sagot mo sa akin, sila ay dumadami. Sila ay dumadami. So, ibig sabihin, kaya sila sabi niya dumadami, meaning nagustuhan nila itong religion na to, ang religion na to galing sa Diyos, kasi otherwise hindi nila magustuhan, maalis sila. Dumadami. Para ngayon sa Islam, lahat ang pumasok sa Islam with knowledge, hindi na lumalabas na Islam, mas nagiging devoted. Kasi hindi itong religion ng truth. May Allah Ta'ala guide you all. Sige. Sabi ni Herakl, kadhalika al-amru al-imani hatta yatimmu. Sabi niya, ganun ang part ng iman hanggang ma-perfect ng iman. Pag nakapasok sa religion of truth, hindi siya umalis hanggang ma-perfect ng iman. Yun ang sign na isang religion of truth. Alam nato ni Herakl. Hindi siya Muslim, ha? Si Herakl. Heraklus. Wasa'altuka ay yartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi. Fadakarta an la. Kadhalika al-iman hina tukhalitu basasatuhu quluba. Allahu Akbar. Sabi ni Herakl, sabi niya, nang tinanong kita, yung mga pumasok sa Islam ba, nagmurtad sila, nag-apostate sila, after nila pumasok sa Islam,
or hindi pa nila nagustuhan ang Islam nang pumasok sila after sila ginaid ng Allah sa Islam? Ang sabi mo, hindi. Sabihin ko sa iyo, bakit hindi? Sabi ni Hirakel, kasi ganun talaga ang faith. Pag ito ay nagmix na ng basasa, ang basasa ay talakatulwas. Pag isang expression itong basasa, parang tuwang-tuwa yung mukha mo. Isa rin, basasa kulkulo, meaning pag nag-mix na to yung cheerful, yung tuwa ng heart mo, nasasatisfy yung heart mo yung tumanina, nasasatisfy yung heart mo, dito sa religion na to, hindi ka umalis, instead nagiging increase pa yung faith mo. Ganitong religion of truth, sabi ni Hirakel. Ito si Abu Sufyan, tinatawag niya, hindi Muslim. That time. Wasa'altuka, hal yaqdir, nang tinanong kita, ano ba, nang dideceive ba siya? Treasures ba siya? Ang sagot mo, fadagar taanda. Sabi mo la. Kadhalika rusul. Sabi niya, ganyan ang mga propeta. La taqdiru. Sabi niya, ganyan ang mga propeta. Sasagutin kita, hindi sila nang luloko. Hindi mo sila matatagpuan, sila ay khadda, mangluloko, deceiver. Hindi sila nang nuloko. La taqdir. Hindi sila nuloko ang mga propeta. Yan ang sign ng prophets. Wasa'altuka bima ya'murukum. Fadakarta annahu ya'murukum an ta'budu Allah wahdahu wa la tushriku bihi shay' wa yanhaakum 'anil ibadati al-awthani ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضعي قدمي هاتين. Subhanallah. Sabi ni Hirakel sa kanya, nang tinanong kita, ano ang inuutos sa inyo ni Muhammad? Ang sagot mo, inuutos niya sa inyo na sambahin ang Allah, nag-iisang Allah, at huwag gawan ng katambal ang Allah, at pinagbawalan niya kayo sa mga magsamba ng mga uthan, ang mga uthan, yung mga idols, yung mga Diyos-Diyosan na ginagawa ninyo. Wa ya'murukum bis-salah, at inutusan kayo ni Muhammad magsala, was-sidq, at magsalita ng mabuti. Inutusan niya kayo, huwag kayo magsinungaling, magsalita kayo ng mabuti. Wal-afaf, at maging malinis kayo, huwag kayo mag-shirk, huwag kayo mag-zina, huwag kayo mag-inom ng alak. Ito inutos sa inyo lahat. Fa-in kana ma taqulu haqq. Kung totoo ang sinasabi mo, ganun talagang sinabi ni Muhammad sa inyo, yan ang mga tinuro niya. Sabi niya, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Sabi niya, soon fasayamliku, mananalo siya, sabi niya, at makukuha niya yung place kung nasaan ako nandito. Subhanallah. Saan yung place ni Hirakel? Isang kinakatakot, natakot sa that time. Sabi niya, makukuha niya itong place na ito kung saan nandito. Nandito sa baba ng paa ko. Meaning itong kingdom ko. Makukuha niya. Tapos sabi niya, وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْ. Alam ko, sabi ni Hirakel, لِأَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ أَنَّهُ مِنْكُمْ. Allahu Akbar. Sabi ni Hirakel, alam ko talaga, meaning nagbabasa siya ng propesya. Nabasa niya sa Biblia, yung sign ni Propeta Muhammad. Sabi niya, alam ko talaga na si Muhammad darating. Nabasa ko sa Biblia, sa Gospel, sa sinabi sa Hebrew, sa books ng mga Jews, ang mga propesya na darating siya, na sinabi ni Jesus, at lam akun adunno annahu minkum, pero hindi ko, sabi niya, naisip, galing siya sa inyo, dyan sa Arab. Katulad ng mga Jews, alam ng Jews mayroong propeta darating na after ni Jesus, hinahantay nila. Pinagyayabang pa ng mga Jews, sabi niya, maghantay kayo, darating na ang propeta namin. Akala nila galing din sa kanila. Nang nakita nila si Propeta Muhammad dumating sa Madina, maraming mga Jews doon, nang nakita nila si Propeta Muhammad hindi Jews, isa sa Arab, nagalit sila. Kaya sinabi ng Allah Ta'ala, ang mga Jews, they know very well na si Propeta Muhammad ay last messenger ng Allah, pinadala ng Allah. Sabi ng Allah Ta'ala, Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haq bil-batil. O people of the scripture, why do you mix truth and falsehood? وَتَخْتُمُونَ الْحَقِّ, and you conceal the truth. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, and you know the truth. Alam niyo yung totoo. Kaya yung ghayril maghdubi alayhim, Ya Allah, huwag mo kami sama sa mga kiners mo. Yung sila magdo.
Yahud. Sila yung Yahud, sabi ng propeta mo. Bakit? Kasi alam nila ang totoo, pero tinago nilang totoo. Ganon din ang isang Muslim, sabi ng mga ulama. Kung alam niya ang totoo, alam niya ito bawal, bawal ang riba, bawal ang rish, mangluloko ka, bawal ang sa mga muamalat na mga bawal, pinasok niya, magzina, lahat, bawal to, alam niya. Narinig sa khutbah, alam niya sa Islam bawal to at pinasok niya. Mga kasama din siya sa sinasabi ng mga sabi ng dua, ghayril maghdub. Ya Allah, wag mo kami sama sa mga kung saan nagagalit ka sa kanila. Kinurse mo. Wala dahil ito o na-process, narompat sila, yun ang mga Christian. Niloko sila ng mga Jews. Pinalitan ng mga Jews ang siyak ng kalima mga context. Instead, si Ismael ang sinacrifice na 14 years old, panganay kay Ishak, ginawa nila si Ishak ang sinacrifice. Yun ang pinaniwalaan ng Christian. Ngayon kasi pag si Ismael, marirecognize na si Propeta Muhammad ang last messenger kasi galing siya kay Ismael, which is the son of Abraham. Ang ginawa ng mga Diyos, pinalitan nila yung kalima, nilagay nila yung Ishak para sabihin, hindi kasama si Ismael dahil anak siya ng hindi kinasalan. Concubine. So, gano'n. Soria. So, yun ang kapatid sa Islam. Tapos sabi ni Abu Sufyan, wa qultu a'lamu anni akhlusu ilayhi. Sabi ni Hirakil, falau a'lamu anni akhlusu ilayhi, kung alam ko ako ay mapapalapit sa kanya. Sabi ni Hirakil, kung alam ko mapapalapit ako kay Propeta Muhammad, sabi niya, la tajassamtu liqa'i, bibilisan ko kung nandyan siya para makita ko lamang si Propeta Muhammad. Walau kuntu indahu, kung ako kasama ko si Propeta Muhammad na sinasabi mo itong lalaki na to si Muhammad, sabi ni Heraclius, lagasaltu an kadamihi, uhugasan ko yung paa niya. Wow. Takot na takot si Heraclius. Uhugasan ko yung paa niya. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية. Tapos pinakuha ni Hirakil ang kitab, ang risala, ang message ng Propeta Muhammad na kasulat sa pages na bu'itha bihi Dihya, na dinala ni Dihya. Sino si Dihya? Isa sa mga sahabi ng Propeta Muhammad, napakagwapo, pinadala ng Propeta Muhammad. Napakagwapo na pinadala ng Propeta Muhammad, da'wa, fisabilillah. Ila adimil Busra, pinadala sa Busra. Faddafa'ahu ila Hirakil, tapos pinaward ang letter na to kay Hirakil, pinakuha niya yung letter na to. Faqara'ahu, binasa kay Hirakil ng kari sa harapan yung letter na to. Fa'ida fiha, ang nasa loob ng letter na to mga kapatid sa Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang maawain, ang mahabagin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Min Muhammadin, galing kay Muhammad. Abdullahi, the slave of Allah. Wa rasulihi, and his messenger. Ila Hirakil, to Hirakil. Heraclius. Adim al-Rum, who is the leader of Rome. Salamun ala mattaba'a huda. Peace be upon those who follow the guidance. Sabi ng Propeta Muhammad. Amma ba'd, so forth. Amma ba'd, fa inni ad'uka biddi'ayati. Ikaw ay, sabi ng Propeta Muhammad, tinatawag ko na ina-announce ko sa iyo ang Islam. Lil Islam, di ayatil Islam. Aslim, mag-Muslim ka. Wa taslam, pag ikaw nag-Muslim, magiging safe ka. Yu'tika Allahu ajraka marratain, at kung ikaw ay mag-Muslim, idodobol ng Allah yung reward mo. Allahu Akbar. Idodobol ng Allah Ta'ala yung reward mo. Fa in tawallayta fa inna alayka ithma arisiyin. Sabi niya, kung ikaw ay tatalikod, hindi sasama sa Islam,
ikaw ay makakukumit ng kasalanan sa mga agisiin, sa mga tao mo, people mo. Sabi ng propeta mo. Tapos pinasa kay Herakil yung Suratul Imran. Suratul Imran. Itong ayat na ito. Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. O people of the scripture, ta'alaw, halina kayo. Ila kalimatin, sa isang kalima, word, sawa'in, both sa atin, Muslim and Christian, baynana wa baynakum, between us and you, an la na'buda illallah, na wala tayong sasambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wala nusyrika bi shay', wala nusyrika bi shay', at hindi tayo gagawa ng katambal sa Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, at wala sa atin at sa inyo ang gagawa ng arbab. Ang arbab ay jama ng Rab, Diyos-Diyosan min dunillah, maliban sa Allah. Wala sa atin pwedeng gumawa, kami man o kayo, na Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَوَلَّوْا, pero sabi ng Allah, kung kayo ay tatalikod, ayaw nyo sumunod, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّ muslimun. Kayo ay sumaksi, kami ay isang Muslim. Yun mga kapatid sa Islam. Nang nakita ni Abu Sufyan gano'ng katakot si Herakil, takot na takot siya. Subhanallah, doon na-realize ni Abu Sufyan si Propeta Muhammad ay mananalo, at nanalo nga si Propeta Muhammad. Naging conqueror ang Islam. In fact, ngayon ang Islam is the most fastest growing religion in the world. Ang pinakamarami ng followers sa buong mundo ay Islam. Subhanallah. Ganon ang religion of truth. So ang daming nakapasok sa Islam, naging scholar ng iba, ang iba naging mujahidin, iba-iba. Lahat si iba naging hukama, ang iba naging faqih, isang jurist. Napakaiba-iba. Ang iba naging sobrang religious, na change ang life. Subhanallah, ang Islam is napakagandang religion. Islam is the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, the religion of truth, na wala nang tatanggapin na religion maliban dito. Sabi ng Allah, وَمَنْ يَتَّقِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At kung kayo ay hanap ng religion maliban sa Islam, hindi tatanggapin ng Allah sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay mabibilang sa mga lugi. At ang sabi ng Allah, inna ad-dina 'inda Allah Islam, ang religion sa hataran ng Allah ay Islam, wala ng iba, mga kapatid namin. Yato, iyon ang mga ano natin mga kapatid sa Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala, marami tayong napulot. Marami tayong napulot na aral. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong napulot na lecture. Ngayon, tungkol sa kwento ni Abu Sufyan regarding kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay marami tayong mapupulutan na aral, mga kapatid sa Islam. Yun ang share namin sa inyo. Hingin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala na i-guide tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga sacrifice natin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kung meron kayong katanungan sasagutin namin inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung mga tanong nyo, inshallah ta'ala, kung alam namin, sasagutin namin. Kung hindi namin alam, sasabihin namin Allahu ta'ala a'lam. So meron dito katanungan. Nakapatay na yun. Patay.